1 week, isang Sunday service. At siyempre, kanina ang una kong tinitingnan ay mga taga-subay. Parang ako'y mayroong nakita na wala. Si Karen ba'y nagte-take ng board? Narito ba si Karen? So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay yung Diyos na siyang sa atin ay nagpupuno sa lahat ng ating mga pangailangan. Siyang Diyos na siyang sa atin ay nagpapagaling. At siyang Diyos na siyang sa atin ay umaaliw sa lahat ng ating kalalagayan. Habang ang Pastor Hiner ay naghahamon tungkol sa Buruanga, siyempre, ang naalaala ko bilang ako ay taga-subay ay taga-subay. Sa aming sambahayan ay pinag-aaralan ko pa. Parang napag-uusapan namin na kami naman ay magbabarko. Nakaranas na kasi kami ng eroplano. Magbabarko para ma-maximize. Pero ayaw kong sabihin ganon. Ayaw kong limitahan ang Panginoon. Ano? At nakita ko ang Tsumiling. Sabi ko ay siguro mas maganda na iparanas ng mga anak ng Tsumiling iyon naranasan ng Nanay Oria bago siya umuwi sa Panginoon. Nakaranas siya Tsumiling mag-aeroplano. At masarap na sa gawain ng Panginoon ay natutupad ang ganong mga pagkakataon. Always remember ng ating pagpunta roon ay hindi lamang iyong makapamasyal, kundi bahagi tayo doon sa plano at layunin, doon sa pangitain ng Maranatha Pital Club of the Philippines na kung saan ay crusade. Kaya I hope na mayroon ding mahamon sa subay sapagkat aming ang sambahayan ay inaano ko at nagbibiro bagamat hindi yata biro si Aser, sabi niya dalahin natin ng Fortuner. Maganda nga naman ano, pagdating natin doon hindi tayo maghahanap pagpunta sa crusade. Hindi tayo maghanap ng mga sasakyan. May dala tayong sasakyan. Kung 1.8 plus dalawang mapipri sa sasakyan, parang maganda nga naman. So, hindi ko nakita yung mga sa inyo ay nagsitaas na magsisisama papuntang barko, papuntang Buruanga, sa pamamagitan ng barko. Pwede kong i-request, may I see your hands? Sino-sino iyong mga kabataan, katandaan na pupunta sa Buruanga sa pamamagitan ng barko? Taas nga ang kamay. Pupit na wala. Akala ko barami. Si Isaac na lang ang natira. 10 hours ba ron, Nick, nung kayo pumupunta ron? 10 hours lang pala, madali. Pagka naman kayo nasa barko, para din kayong nasa hotel. Maganda rin ang tulugan doon. Kasi nung kayo mapunta sa Mindoro ay maganda roon. So, ganon ang nasa isip ko ngayon. Nakakatuwa na tayo ay muling babalik sa Buruanga at tayo ay mapupunta roon. Ano? So, iniiwan ko ang challenge sa subay at sana ay kahit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay may makasama. Ano?
Tungkol sa aking karanasan, aware naman kayo na sa ganitong pagkakataon, lagi lang nating tatandaan yung sinasabi sa unang Pedro chapter 6 at chapter 1 verse 6 na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Sabihin natin lahat na ito ang totoong aking ikinagagalak. Iba yung joy kaysa sa happiness. Ano? Na bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok ng inyong pananampalataya, na lalong mahalaga kasi sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungang sa ikapupuri, kaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Kristo Jesus. Kaya makikita natin dito na sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng trials nating nararanasan, wala na sa atin yung question sa ating kaisipan, why? Bakit, Panginoon? Bakit ako'y nagkaganito? Ang dahilan sapagkat naunawaan natin na ang inyo at ang aking pananampalataya ito'y sinusubok. At ang tanging paraan lamang para masubok ang iyo at ang aking pananampalataya ay sa pamamagitan ng mga trials. Itetest. So kaya yung ating buhay pananampalataya, ito'y katulad ng dumaraan sa apoy. Ito'y lagi ko naririnig sa Pastor Babes. Kaya nang ako ay isasalang, bigla lang nawala ang aking ulirat at nang ako'y magising na ay siguro mga 3:00 at ako ra ay nagsisisipa at pinagsisisipa ko ra yung mga nurse. At ang aking naunawaan doon, kapag ka pala ikaw ay wala yung bang yung wala kang nararamdaman. Ika'y katulad sa isang patay. Na nung oras pa lang iyon, kahit ako'y pagputol-putulin, wala akong pakiramdam. Wala akong anuman. Na aking naunawaan na totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na kapag ang iyong kaluluwa ay umalis, pag sinabi kasing kaluluwa, ito'y binubuo ng iyong emotion, your mind, and your will. So wala kang nararamdaman. Yung sabi ni Daniel na sinabi, Dok, baka hindi tumalab sa akin ang pampamanhid. Yung eksaktong salitang iyon ay nasa sa isip ko nang ako rin ay naroon sa loob. Subalit ito hindi pinapangyari. Kaya ang sabi ko nga, Panginoon, ganun pala. Lalo naming napatunayan na ang tao ay binubuo ng katawan, na ang katawang ito ay hanggat hindi tayo, kung dito tayo sa sanlibutan ito, mamamatay, wala itong kabuluhan. Ang mahalaga ay yung iyong kaluluwa at ang iyong espiritu na inihinga ng Diyos sa iyong ilong nang ikaw ay kanyang likhain. Kaya higit nating maunawaan na lalo't higit nating pahalagahan ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat aking napatunayan nung oras na yon, hindi ko alam, walang nangyari. Para bagang ako lang ay natulog ng 1 oras at pagkatapos ay butas na pala yung aking katawan hanggang doon sa loob ng kidney. Na ang ibig sabihin, ganon. Nang aking mapanood ang isang nagpapatotoo na siya'y napunta sa langit
Sa kanyang pagdadrive, bigla na lang sinumpong siya. At sa sandaling oras o sandaling minuto, nakita niya naroon sa loob ng kanyang sasakyan ay maraming mga pulis na nakapalibot. At mayroong isang tao sa loob ng kanyang sasakyan na punong-puno ng dugo at nakasubasob sa manobela. At siya'y nagtataka, bakit at sino yung lalaking iyon na nasa loob ng kanyang sasakyan? At siya'y nagulumihanan. Nagulat siya na yung lalaki palang iyon na punong-puno ng dugo ang kanyang buong katawan ay walang iba kung hindi ang kanyang katawan. Siya mismo. Kaya yung kanyang karanasang iyon ay nagpatunay at nagpatibay ng kanyang pananampalataya. Katulad ng karanasan ni Daniel at katulad ng karanasan ko at katulad ng karanasan ng bawat isa sa atin ng inyong pagsubok, ng inyong mararanasang anuman, iyan ay hindi pwedeng maitumbas sa kaluwalhatian na inihahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya bagamat ikay makakaranas ng mga trials, bagamat ikay makakaranas ng mga pagsubok, katulad roon sa aking binasa, after na ito iyong mapagtagumpayan, ang sabi roon, ikay magkakaroon ng kagalakan. Na bagamat ikay nakaranas ng panandaliang kalumbayan sa pamamagitan ng pagsubok, ang iyon ay hindi maikukumpara doon sa kagalakan na iyong nakita, na iyong naunawaan, at ikay matutuwa, at ikay magagalak, at sasabihin mo, Panginoon, maraming salamat sa iyo. Binigyan mo ako ng panibagong pagkakataon. Ako'y patuloy na maglilingkod sapagkat napatunayan ko na ikaw ang Diyos na napakabuti. Purihin ng Panginoon. Kaya kanina, nung tayo ay nagpe-praising na, gusto ko na sanang sumayaw. Pero ang aking mind ay napipiit pa. Pag nakikita ko sina Art, ang asawa ni Lim, na sarap panoorin kapag sumasamba, pagka nagpupuri, sabi ko, ito yung gusto kong makita. Masarap na mabatak si Jay at si Lim na sumayaw sa presensya ng Panginoon. Kaya church, yun lamang po, at ako'y natutuwa sa aking kalalagayan ngayon. Ang nagpahirap lang sa akin ng unang linggo ay nagkaroon ng mismatch sa antibiotic. Kaya pala ako'y nilagnat na mula ng linggo, Lunes, Martes. Hindi ako napagkakatulog. Yung palang antibiotic na akin tinitik ay hindi akma. Hindi, kumbaga ay, hindi tumalab. Subalit after naman na mapalitan, after one day, okay na. Kaya ngayon ako'y okay na. Ako lang ay nag-aalala dahil may bili ng doktor sa akin ang sabi, ingatan mo ang iyong paggalaw. Huwag kang maglalakad pa ng sobrang malayo. Critical period mo, mula nung tanggalin yung tube, 1 week. Kaya mula nung Thursday, tinanggal yung tube. Yung palang tube na yun, almost 6 inches pataas, kaganito. Yung pala ay shoot hanggang doon sa loob ng aking kidney. Akala ko masakit nung tatanggalin. Paghila, hindi ko naman naramdaman, pinakita lang, ito yung na tinanggal ko. Kaganito kahaba. Iyan yung pinakang protector na nang unang butasin ng iyong katawan, yan ang pumipiit sa dugo para hindi mag-bleed. Para kang nasaksak na kapag sinaksakan ng kutsilyo at hindi inalis yung kutsilyo, hindi nagkakaroon ng bleed. Pero pag hinugot iyon, tsaka nagkakaroon ng bleed. So yun ang purpose niyan, tube na yan. Kaya nung alisin nung nung Thursday, ay nag-message ang Pastor Hiner kung makikijoin pa ang subay at ako'y muling nakiusap na makijoin pa tayo.
Kaya salamat sa bumbong, sa pag-aruga ninyo sa aming mga taga-subay. At kami ay nasapatan, kami ay natuwa sa loob ng 3 linggo na sunod-sunod. So, yung isang Sunday ang namiss ko. Kaya sa lahat ng ito, tayo magalak, tayo matuwa, at ang lahat ng gawain ng Panginoon ay ating suportahan. To God be all the glory.